Hello po mga kapatid, Brother OG po. Nandito na naman po ako para mag-share po sa inyo ng salita ng ating Diyos. Dito pa rin mga kapatid sa Mateo po. Pero dito na po sa Mateo chapter 23 verse 1 hanggang ang aking i-share po sa inyo ay hanggang 39 po. 39 chapter 23 verse 1 hanggang 39. Ano po ako? Tama. Hanggang 39 po. At muli at lagi nating gagawin sa tuwing tayo mag-aaral, magbabasa ng ating salita ng Diyos, no? Kapag mag-share tayo, tayo po ay mananalangin. Sige po, tayo po ay magsiyoko. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat na naman o God sa araw na to dahil makakapagbasa, makakarinig na naman kami, makakapag-aral ng iyong mabubuting salita, ng iyong mga makapangyarihan salita o Diyos. Ikaw po ang nagbigay nito at binigyan mo kami ng pagkakataon upang mag-sharing o God. Makabasa at makarinig ng iyong mga salita o God. Kaloob mo po ito sa amin o Diyos, kaya kami po ay nagpapasalamat o God. Lord, samahan mo po kami, gabayan at tulungan, lalong-lalo na po ako, upang maisa puso't isipan namin ang lahat ng aming maririnig at mapapag-aralan ngayong araw na to, Father God. Gabayan mo rin po ako, turuan, samahan, O God, upang puro salita mo lamang, O Diyos, ang lumabas sa aking bibig, O God. Lord, inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming gawain na namang ito ngayong araw na to. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Lahat po tayo mga kapatid ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Ang aking sharing ay Mateo chapter 23 verse 1 hanggang 39 po. Inulit ko lang at anyayahan ko lang yung mga bago po sa aking channel na mag-subscribe po kayo. Paki-like nyo po yung aking mga sharing, yung aking mga videos at click nyo na rin yung notification bell para updated po kayo. At huwag nyo pong kalimutan nawa na mag-comment po kayo. Salamat po mga kapatid. So, mag-umpisa na po tayo. Verse 1 ng chapter 23 ng Mateo, may pamagat po itong ang katuruan tungkol sa pagpapakumbaba, mga kapatid. Hanggang ano po ito, verse 1 hanggang verse 12. So magsimula na po. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga tagapagturo ng kautusan ay ang mga Pariseyo, ang kinikilalang tagapagliwanag o tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moses. Sabi po ng ating Panginoon Kristo yan. Kaya't gawin ninyo ang itinturo nila at sundin ang kanilang inuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila tinutupad ang kanilang ipinapangaral. Pakinggan ang mga tinuturo, ang mga kautusan sa Biblia, mga kapatid. Ngunit sabi dito, huwag niyong tutularan yung kanilang mga ginagawa dahil yung kanilang itinuturo ay hindi naman nila isinasabuhay o tinutupad man lang, mga kapatid. Kaya pinagsabihan sila ng ating Panginoon Kristo. Tayo rin mga kapatid, no? Kahit nasa isang simbahan, mga kapatid, sa isang church tayo halimbawa ay una pa lang nakapagsimba sa isang Christian church o saan man simbahan, mga kapatid, at tayo'y nakakita ng mga, sabihin natin na may mga tao hindi naman sumusunod, nagsisimba ron, or sabihin na natin na nagkukwentuhan lamang. Yung iba naman may nagte-text o nagchat-chat or nagsi-cellphone, mga kapatid. Huwag natin silang tularan, mga kapatid, mag-focus lang po tayo doon sa tinuturo ng pastors or bishop or isang leader na nagtuturo ng salita ng ating Diyos. Huwag po natin gayahin yung ibang nakikita natin doon. Mag-focus po tayo sa pakikinig lamang sa salita ng ating Diyos at yun ay ating itanim sa ating mga puso't isipan, mga kapatid. Huwag natin gayahin yung ibang ginagawa. Mag-focus lamang sa salita. Sundin, pakinggan, isa puso at isa buhay natin, mga kapatid. Sabi pa dito,
pawang pakitang tao ang kanilang mga ginagawa. Nilalaparan nila ang mga lalagyan ng talaan sa kanilang noo at braso at hinahabaan ng palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Kumbaga ginagandahan lang nila yung kanilang pananamit, o di ba? Para lamang sila ay mapansin o makitang kagalang-galang. Ngunit yun nga, kagaya ng sinabi ko at sinabi dito sa aklat, no, na sinabi ng ating Panginoon sa Kristo, hindi naman nila yun tinutupad, mga kapatid. Gusto lang nilang mapansin, no? Mapansin sila o parangalan sila, ginagandahan nila yung kanilang pananamit o kung ano-ano yung mga suot nila, mga palapalawit na ganyan, para talaga sila kapansin-pansin, parang kung tignan mo ay kagalang-galang, ngunit hindi naman sinasat buhay o tinutupad ang kanilang mga itinuturo. Amen. Ang nais nila ay ang upuang pandangal sa mga handaan at mga tanging upuan sa sinagoga. Gusto nila yun. Yung mga upuan lamang na magagara, upo-upuin sila. Yan ay mga marangal, mga ganyan klaseng tao daw. So naghahanap sila kahit sa isang handaan o isang kasalan o anuman, gusto nila dun sila sa pinakamagandang upuan. Kumbaga sa salita nga VIP, gusto nila dun sila uupo, mga kapatid. Ganun ang gusto nila. Gusto nila o gusto nila nga iginagalang sila sa mga palengke at tawaging guro. Yan ang gusto nilang mapakinggan sa mga dinadaanan nilang lugar o pinupuntahan nila. Guro, ganyan. Yung ginagalang sila, mga kapatid, no? Ngunit kayo, huwag kayong patawag ng guro, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang ama na nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Kristo. Ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Sabi dito, ulitin ko lang, ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas, mga kapatid. Yan po ang tinuturo, no? So, ang mga tagapagturo daw, sabi ng ating Panginoon sa Kristo, lalo ng salita ng ating Diyos, ay huwag patawag ng guro, no, mga kapatid, dahil isa lamang ang ating tagapagturo, ang ating guro, kundi ang ating Panginoong Hesukristo, at iisa lang din ang ating Ama na nasa langit. Amen. No? At ulitin ko lang, verse 12, ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Napakaganda, di ba, mga kapatid? No? Yung nagmamataas, yung nagyayabang, di ba? Yung gusto nilang purihin sila, gusto nilang maupo sa mga VIP, no, na upuan lamang, ano? Yan daw ay ibababa. Ngunit ang mga taong nagpapakumbaba ay itataas ng ating Diyos. Amen at amen. Verse 13, mga kapatid. Verse 13 hanggang verse 28, mahaba-haba, mga kapatid. At may pamagat po itong tinuligsa ni Jesus ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga pariseyo. Tinuligsa ng ating Panginoon sa Kristo, no? Ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga pariseyo. Pakinggan po natin. Basahin ko po sa inyo. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari. Hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila makapasok sa kaharian ng langit. Ako. Ayaw ninyong pumasok o ayaw na ninyong pumasok. Hinahadlangan pa ninyo ang mga nais pumasok. Ayaw na raw pumasok ng mga pariseyong ito, mga tagapagturo. Hinahadlangan pa raw nila ang mga taong gustong pumasok sa kaharian ng ating Diyos, no? Kasi nga nagtuturo nga sila ng salita ng ating Diyos o ng mga katuruan, ano? Pero hindi naman nila yung sinasabuhay. So nakikita. So ginagaya sila. Hindi din makakapasok yung mga taong gustong pumasok, ano, yung mga taong nakikinig at tinutupad, pero nakikita sila. So yung iba nagagaya naman.
So dapat nga daw po at dapat natin gawin na mag-focus lamang tayo sa salita ng ating Diyos at tuparin isa buhay, isa puso't isipan natin ang lahat ng ating mga naririnig, nababasa na salita na ating Diyos. Upang tayo ay makapasok sa kaharian ng ating Diyos Ama. Amen. Kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari, nilakbay ninyo ang karagatan at ginalugad ang buong daigdig. Makahingkayat lamang kayo ng kahit isang hintil sa pananampalatayang Hudyo. Ngunit kung ito'y mahingkayat, ginagawa ninyo siyang masahol pa sa inyo. Di ba po, napakinggan yun? Ginagalugad daw. Tinatawid ang karagatan para makapaghingkayat, no? Pero, sabi nga dito, ginagawa nyo siyang mas masahol pa sa inyo, no? Kaya't lalong may dahilan para siya'y parusahan sa impyerno, no? Kasi sinasabi, ito ang gawin mo. Pero nakikita nga, kagaya ng sinabi ko, hindi naman yan ang ginagawa nyo. Hindi nyo naman tinutupad. So, gagawin din niya. Di ba, sabi ko nga sinabi nga sa Biblia na mas matindi yung kasalanan na kapag ikaw ang naging dahilan ng pagkakasala ng inyong kapatid, di ba? So, sabi pa dito mga kapatid, sa 16, kahabag-habag kayo mga bulag na taga-akay. Itinuturo ninyo na kung gagamitin ninyo man ang templo sa panunumpa, wala naman ito, walang anuman ito. Ngunit kung ang gagamitin niya sa panunumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. No, may bagay pa na sinasabi dito, no, ginto daw. Kung susumpa ka raw, sabi, ulitin ko lang mga kapatid, kung gagamitin ninyo man ang templo sa panunumpa, walang anuman daw. Ngunit kung ang gagamitin niya sa panunumpa ay ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Dahil mayroong gintong sinasabi pa, no, na ninalintulad pa yung ginto. No, pero kung sa templo ang gagamitin mo, o simbahan, sabihin na natin, o church, gagamitin mo, walang anuman daw, sabi ng mga Pariseo. Pero kung ginto, dapat mo raw tuparin kasi usapan ay ginto. Hindi po totoo, di ba? Kaya sabi rin ng ating Panginoon sa Kristo, huwag natin gagamitin sa panunumpa ang templo o ang simbahan o ang ating Ama, lalo na, no? O anuman, o ang ating ulo man, sinabi ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya kung susumpa tayo, dapat yung totoo kung manunumpa tayo. At sasagot o susumpa lamang ng oo at hindi lamang. Hindi na yung dadagdagan ng kung ano-ano pa. Di ba po? Sabi pa dito, mga bulag, mga hangal, alin ba ang mas mahalaga, ang ginto o ang templo? Nagpapabanal sa ginto? Sabing ganyan. Ulitin ko lang mga bulag, mga hangal, alin ba ang mas mahalaga, ang ginto o ang templo nagpapabanal sa ginto? Siyempre po, mas banal ang ating templo. Di ba po? Mas banal ang templo kesa kung anumang klaseng bagay, kay ginto pa yan o diamante pa yan. Di ba po? Sabi pa rito, sinasabi rin ninyo na kung gagamitin ninyo man ang dambana sa panunumpa, walang anuman ito. Ngunit kung ang gagamitin niya ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. No? Kung ano-ano pala tinuturo ng Pariseo. No? Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga, ang handog o ang dambana na nagpapabanal sa handog? Yung dambana pa rin, hindi yung hinandog mo, mga kapatid. Naghandog ka nga, pero kung ano-ano naman ang ginawa mo, nilapastangan mo naman ang dambana o ang templo o binastos, di ba po? Mas makasalanan pa yung iyong ginagawa. Di mabuti pang huwag ka na lang maghandog o huwag ka na lang manumpa. Sabi pa dito, kaya nga kapag nanumpa ang sino man na saksi ang dambana, ginagawa niyang saksi ito at ang lahat ng handog nito, no? Ginagawa niyang saksi ang dambana kasi doon ka nanumpa no, ginagawa mo nga saksi. Kapag nanumpa ang sino man na saksi niya ang templo, ginagawa niyang saksi ito at ang Diyos na nasa templo. Amen. Di ba po? Kapag doon ka nanumpa sa templo, no? Dahil doon na namumuhay,
'di ba? Nananahan ang ating Diyos tapos ginagawa mong sumpa pero binabaliwala mo lang. So nilalapastangan mo po ang ating Diyos. Binabaliwala mo po ang ating Diyos. Kaya kung ikaw ay manunumpa, yung totoo lamang. Wala nang dagdag, walang sobra, walang kulang. Dapat yung totoo ang iyong isusumpa. At sabi pa dito, kapag nanumpa ang sinuman na saksi niya ang langit, ginagawa niyang saksi ang trono ng Diyos at ang Diyos na nakaupo doon. Di ba may mga, parang may mga naririnig, hindi ko na lang maalala kung sa pelikula lang ba yan o kung saan man. Saksi ko ang langit. Na, di ba may mga ganyan na talagang ikaw ay mahal na mahal ko. Ganyan. Ginagawa mo pang saksi ang langit pero bandang huli pala, niloko mo rin ang kapwa mo. Amen. Sabi pa dito mga kapatid, kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari. Ibinibigay ninyo ang ika-10 bahagi ng naani ninyo, yerba buena, ruda, linga, sabi dito, ruda, linga, ngunit kinakaligtaan naman ninyong isagawa ang mas mahalagang turo sa kautusan. Ang katuruan ang pagkahabag ito at ang katapatan, sabing ganyan, binibigay mo nga yung ika-10 halimbawa ng yung kinita, sweldo o anuman, no? Pero kinakalimutan mo naman yung kahabagan mga kapatid. Basta binigay mo lang yan, wala na, no? Ngunit kinakaligtaan naman ninyo ang isagawa ang mas mahalagang turo sa kautusan, ang katuruan, ang pagkahabag at ang katapatan, no? Wala naman tayong habag, hindi naman tayo tapat, pero bigay tayo ng bigay. Parang wala din pong saysay yung ating hinahandog o ating ibinibigay na ika-10 natin para sa ating Diyos. Wala pong saysay yun, no? Kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari. Nililinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan, ngunit ang mga iyon ay puno ng kasakiman at pagiging makasarili. Bulag na pariseyo, linisin mo muna ang nasa loob ng tasa at maging malinis din ang labas nito. Amen, amen, amen. No, mga kapatid, no? Nagtuturo, halimbawa, ng salita ng ating Diyos. O kahit hindi nagtuturo mga kapatid, ligo ka ng ligo, napakalinis ng iyong mga damit, talagang puting-puti, malinis, no? Talagang maayos na maayos ka. Pero ang loob naman ay napakarumi. Hindi po maganda, di ba? Ikaw, malinis ka ng manamit, paglabas mo dyan, talagang gusto mo kapuri-puri ka, kagalang-galang kang tignan. Pero wala naman sa iyo ang Diyos. Kung ano-ano lang ang lumalabas sa iyong bibig, kung ano-ano lang ang ginagawa mo. Halimbawa maramot, mayabang, mapagmataas, mapagkunwari, sinungaling, mga kapatid. Wala rin po yung panlabas na kalinisan mo. Marumi ka pa rin. Marumi pa rin yung mga ganong klaseng tao, mga kapatid. Hindi bali nang hindi magara ang iyong damit na ikay lalabas. Basta magsuklay ka lang, maghilamos ka, mag-toothbrush ka, lumabas ka ng maayos-ayos lang ang damit, pero malinis naman ang iyong puso. Malinis ka pa sa pinakamalinis, lalo na sa paningin ng ating Diyos, ikaw ay malinis. Amen and amen. Sabi pa dito mga kapatid, kahabag-habag kayo ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari. Ang katulad ninyo ay mga libingang pinaputi, maganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. Ganun daw yung mga taong mapagkunwari. Malinis nga ang labas, bulok naman ang nasa loob. Ganyan kayo sa paningin ng tao, mabuti, ngunit ang totoo ay punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Hindi po tayo yan, di ba po mga kapatid? Yan ay sinasabihan niya ang mga tagapagturo at mga pariseyo, no? At ipanalangin natin na ang lahat ng ating mga tagapagturo, ating mga pastors, bishops, leaders, ang mga nagtuturo ng salita,
ng ating Diyos ay tunay na sila'y maging malinis, no? Hindi lang sa mata natin, no? At hindi lang sa panlabas kundi sa panloob. At syempre sa mata ng ating Diyos na nasa langit, maging sila'y malinis lahat. Maging talagang dapat, no, yung ibig ko sabihin mga kapatid, sila'y tagapagturo, dapat maging malinis sila, no? Makita sa kanila na yung tinuturo nila ay dala-dala rin nila, ginagamit nila, no? Isinasabuhay din nila, no? Maging karapat dapat silang maging tagapagturo ng salita ng ating Diyos. Amen and amen. Mga kapatid, verse 29 hanggang ano na po ito mga kapatid? Hanggang 36, hanggang 36. Verse 29 hanggang verse 36 mga kapatid, paparusahan ng mga mapagkunwari. Basahin ko po. Kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari, ipinapagpatayo ninyo o ipinagpapatayo ninyo ng libingan ng mga propeta at pinapaganda ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. Sinasabi pa ninyo kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga, sabi dito, mga ninuno, hindi kami sasama sa pagpatay sa mga propeta. No, ganun pa, no? Sinasabi pa raw ng mga pariseyong ito na sinasabi ng ating Panginoon Jesus na mapagkunwari. Sa sinasabi niyong yan, inaamin na ninyong kayo'y mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta, no? Kasi sinasabi nila sana daw hindi sila sasama sa pagpatay sa mga propeta. Kasi pinapagpatayo pa nila ng puntod, yung mga libingan nililinis nila, pero sila, yung kanilang mga ninuno, ang mga pumatay sa mga propeta. Sabi pa dito, sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno, mga ahas, lahi ng mga ulupong. Hindi kayo makakaiwas na maparusahan sa impyerno kung magpapatuloy. Kung magpapatuloy mga kapatid, sila hanggang ngayon kung tayo magpapatuloy sa kasamaan, no, nagtuturo ka nga ng salita ng ating Diyos pero hindi mo yun sinasabuhay, puro kasamaan pa rin, no, ang iyong ginagawa. Mapaparusahan daw sa impyerno mga kapatid kung magpapatuloy. Pero tayo hindi na nagpapatuloy, di ba mga kapatid? Tayo talaga nagsisi na sa ating mga kasalanan at nagbalik loob na sa ating Diyos Ama, sa ating Diyos na nagbigay buhay sa ating Diyos na nagbigay ng lahat ng meron tayo ngayon mga kapatid. Tayo'y nagbalik loob na, hindi ba? Di ba mga kapatid? Amen. Kaya nga, magsusugo ako sa inyo ng mga propeta, mga matatalinong tao at mga tagapagturo. Papatayin ninyo ang ilan sa kanila at ang iba'y ipapako sa krus, ang iba'y hahagupitin ninyo sa inyong mga sinagoga at uusigin sa bayan-bayan. No, magpapadala raw ang ating Panginoon pero papatay nila, uusigin, lalatiguhin, hahampasin, uusigin, ano? Sabi ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga paparusahan kayo dahil sa pagkamatay ng lahat ng taong pinatay na walang sala, magmula kay Abel hanggang kay Zacarias na anak ni Barquillas. Pinatay ninyo si Zacarias sa pagitan ng templo at ng dambana, sunugan ng mga handog. Tandaan ninyo, ang parusa sa lahat ng mga pagpatay sa inyo ay, ulitin ko lang mga kapatid, tandaan ninyo, ang parusa sa lahat ng mga pagpatay na iyon ay mararanasan ng mga taong nabubuhay ngayon. Amen mga kapatid. Tandaan ninyo, ang parusa sa lahat ng mga pagpatay na iyon ay mararanasan ng mga taong nabubuhay ngayon. No? Sinabi yan ng ating Panginoong Jesucristo mga kapatid. Doon sa patuloy na gumagawa ng ganun. Yung sa panahon na yun, mga kapatid, yung mga tagapagturo, di ba? Sila yung nagpapako talaga sa krus, At sila rin yung
nagpapako sa krus sa ating Panginoon sa Kristo. At patuloy sila nagsasalita o naghahayag ng salita ng ating Diyos, pero hindi nila isinasabuhay. At hindi nila pinapaniwalaan yung mga pinadala ng ating Diyos, ng ating Panginoon sa Kristo, na mga propeta, na mga tagapagsalita, no? Ipinapatay pa nila yun, mga kapatid. Inusig, nilatigo, no? Ganun ang ginawa nila. Kaya mararanasan daw ng mga taong yun, yung mga naranasan ng mga propeta, ng mga taong pinadala ng ating Diyos, ngunit ang ginawa nila ay pinapatay. Amen and amen. At dito po mga kapatid sa chapter 37, verse 37 hanggang 39 mga kapatid, sabi po dito, may pamagat po itong ang pag-ibig ni Jesus sa Jerusalem. Sabi po dito, Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binato ang mga sinugo sa iyo. Ilang ulit kong sinikap na kupkupin ang iyong mga anak, gaya ng pag-aruga ng isang inahin sa kanyang mga sisiw. Ngunit ayaw ninyo, kaya't ang inyong templo ay iiwang tiwangwang. Sabi sa 39, sinasabi ko sa inyo, hindi na ninyo ako makikita hanggang dumating ang oras na sabihin ninyo, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Amen, no? Mga kapatid, ulitin ko lang, 37 hanggang 39, ang pag-ibig ni Jesus sa Jerusalem. Sabi niya, Jerusalem, Jerusalem, pinatay mo ang mga propeta at binato ang mga sinugo sa iyo. Ilang ulit kong sinikap na kupkupin ang iyong mga anak, gaya ng pag-aaruga ng isang inahin sa kanyang mga sisiw. Ngunit ayaw ninyo, kaya't ang inyong templo ay iiwang tiwangwang. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ninyo ako makikita hanggang dumating ang oras na sabihin ninyo, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng aming Panginoon. Sa pangalan ng Panginoon. Amen and amen. Kaya nga tayo mga kapatid, magpatuloy tayo na mabuting tao. No, mabuti sa ating Diyos. Mabuti sa ating kapwa, yung mapagmahal. Mga kapatid? Oo, hindi tayo magiging perfect mga kapatid, dahil hindi tayo kagaya ng ating Panginoon sa Kristo. Pero pwede nating sundin yung kanyang mga sinasabi. Mahirap. Unang-una na marami nagsasabi, mahirap magpatawad. Mahirap daw magpatawad dahil lalo na kung ito'y isang tambak o napakalaking pagkakautang na pera sa'yo. Mga kapatid, kaya natin silang patawarin. No? Baka mamaya yung taong yun ay hindi na talaga kayang magbayad. No? Walang pinagkakakitaan. Pero kung nakikita natin na maayos naman, nakakabili pa ng kung ano-ano yung nagkakautang sa inyo, ipanalangin po natin sila. No, wag natin silang pag-isipan ng masama. No, mga kapatid. Ipanalangin na lang po natin sila. Ang Diyos na ang bahala sa kanila. Magpatawad po tayo. Magpakumbaba po tayo. Magmahal po tayo ng totoo. Yun po ang tinuturo ng ating Diyos sa atin. Magmahal po tayo. Mahalin natin una ang ating Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong kalakasan, at mahalin natin ang ating kapwa ng kagaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Huwag tayong maging bato. Huwag tayong maging matigas mga kapatid. Kaya po natin yan magmahal. Kaya po natin magpatawad. Dahil ang Diyos ay pinatawad tayo sa ating napakaraming kasalanan at patuloy na kasalanan ginagawa. Kaya dapat din tayo magpatawad. Dahil kung tayo magpapatawad, papatawarin din tayo ng ating Diyos Ama sa langit. Magpatawad po tayo. Huwag po yung kung ano-ano. Ay nako, yung iba ganyan. Pakasalanan yan. Hindi ko yan mapapatawad. Huwag po tayo maging ganyan. Inuulit ko lang mga kapatid, huwag tayo maging bato. Huwag maging bato ang ating puso. Upang tayo rin ay mapatawad ng ating Diyos. Amen and amen. Maraming salamat pong muli sa pagsama niyo po sa aking sharing na naman ngayong araw na to. Mga kapatid, salamat po sa inyo. Salamat po talaga. Muli tayo ay lalapit sa ating Diyos Ama. Mga kapatid, hihingi tayo ng tulong, gabay
upang maging malambot ang ating mga puso, upang matuto tayong magmahal ng totoo, magpatawad ng totoo, at magpakumbaba ng totoo, mga kapatid. Tara po, magsiyoko po tayo. Ihanda natin ang ating puso't isipan. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa iyong mga salita na aming napakinggan, O Diyos. Sa iyong mga salita na nagtuturo na naman sa amin na kami maging mapagmahal, mapagpatawad, at maging mapagkumbaba, O Diyos. Tulungan mo po kami, O God. Gabayan mo po kami at samahan, Father God, upang totoo kaming magpatawad sa aming kapwa. Huwag mong pabayaan na maging matigas ang aming mga puso, na magmahal, magpatawad, at magpakumbaba, O Diyos. Turuan mo po kami. Turuan mo po kami, O God. Dahil ikaw po ay mapagmahal, mapagpatawad, O God, at mapagkumbabang Diyos. Kaya nawa, yun din ang maging mangyari sa aming mga puso't isipan. Yun din ang aming gawin sa aming kapwa, O Diyos. Ang magmahal ng totoo, hindi lamang sa bibig, magpatawad at magpakumbaba, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa na nanggagaling sa kailaliman ng aming mga puso, O Diyos. Magpatawad kami at magmahalan. Nawa ganon ang maramdaman ng lahat ng tao. Simula sa aming presidente, sa aming mga presidente sa bawat bansa, sa kanilang mga kasamahan sa pamahalaan, mga mahal nila sa buhay. Pababa hanggang sa amin, O God, maging mapagmahal kami, mapagpatawad at mapagkumbaba, O God, upang maging maayos ang aming pamumuhay, upang maging maayos ang bawat bansa, O God. O God, at muli mo kaming lingapin, muli mo kaming tignan muli, O God. Salamat, Lord, sa pagkakataong binibigay mo sa amin, O God. Salamat sa katuruan na naman na ibinibigay mo po sa amin. Salamat sa pagbukas mo ng aming puso't isipan, O God, upang lubusan naming maintindihan, O Diyos, ang aming mga napapag-aralan, nababasa at napapakinggan. Salamat, O Diyos. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. At salamat, Lord, sa lakas ng loob, sipag at talinong binibigay mo sa akin, upang kahit sa simpleng paraan, Lord, makapaghayag ako, makapag-share ng iyong mga salita. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. I pray lahat kami ay maging mapagmahal, mapagpatawad, at mapagkumbaba, O God. Lahat ng taong inyong ginawa, simula ngayon at sa mga susunod pang mga tao, susunod pang henerasyon, nawa sila rin ay maging mapagmahal, mapagpatawad at mapagkumbaba. Dahil yan ang tinuturo mo sa bawat isa, O God, sa bawat buhay, sa bawat taong binigyan mo ng buhay, O Diyos. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Lord. And Lord, I pray na linisin mo na po ang aming mundo at mawala na ang virus na yan. At gumaling na ang lahat ng may karamdaman. Simula sa virus na yan na nagkasakit sila. At kung anumang karamdaman, Lord, simula sa mga oras na to, I pray and I claim it and we receive it na pinagaling mo na sila in Jesus' name. In Jesus' name, O God. At ang lahat ng nagugutom, muli mong pakakainin, O God. Magkakatrabaho ng mas maayos ang lahat. Ang bawat pamilya magiging masaya, masagana at tagumpay, O God. Lahat ng tao sa mundo, O God. Salamat, Lord. Dahil yan ay tinatanggap na namin, O God. Sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Magiging maayos na ang buong mundo. Magiging masaya, tagumpay, O God. Magiging maunlad, magiging masagana na muli kami. In Jesus' name, Father God, in Jesus' name. Muli, Lord, at lagi ka namin pupurihin, sasambahin at dadakilain at iibigin ng buong puso at kaluluwa, buong pag-iisip at kalakasan. Sa tanging pangalan ng aming Panginoon sa Kristo na aming tagapagligtas. Mga kapatid, lahat po tayo ay sumigaw ng Amen and Amen and Amen. Salamat po muli, mga kapatid. Salamat po sa inyo, mga kapatid. Salamat po. Muli, God bless po sa lahat at mabuhay po tayo nakasama ang ating Diyos, nakasama ang ating Panginoon sa Kristo. Salamat po muli. Salamat po.